Ikaw ba'y nakaranas na ng kabiguan, humagulhol, umiyak ng tudo, at di makatulog dahil sa sobrang sakit na yung nararamdaman ng ikay nabigo o nagiging broken-hearted? Ano ba ang iyong ginawa? Kung ano pa ba ang pumasok sa iyong isipan ng mga panahong iyon? Mga panahon na halos masiraan ka na ng bait? Pag-usapan natin yan. Kadahilanan, ano ang paraan para makamove on? Pag-usapan natin ang usaping kabiguan o ang pagiging broken-hearted. Siguro naman lahat tayo dumanas, di ba? Na mabigo, lalo ng mga teenager, na nung kapanahon na natin na usok-usok pa, purot-purot pa. Yung sobrang in love pa, yung tipong hindi ka makatulog, ika nga na tinutubuan na ng taghiyawat sa ilong, sa pisngi. In love ka, tapos biglang na broken hearted. Paano mo ito hinaharap? At saka paano ka nakasurvive sa sakit na nadarama mo nung mga time na yun? Ano-ano ang mga ginawa mong paraan para makamove on? Kung nalilito ka, tapos naguguluhan o hindi mo alam kung paano makayanan ang breakup nyo ng yung jowa, alamin natin ang iba't ibang paraan, experiences, katotohanan, stages ng kabiguan o pagiging broken-hearted, at ang mga katotohanan sa isang relasyon. Meron akong friend before na sobrang in love siya. Actually, close friend ko siya, kabarkada ko siya, tropa ko siya, lalaki siya. Tapos yung jowa naman niya is tropa ko rin, girlfriend niya, best friend ko. Tapos nung nag-break sila, as in umiyak siya ng tudo, doon kami sa Dalampasigan alas 7 ng gabi, iyak siya ng iyak, as in yung nahihirapan siyang umiyak, gumulong-gulong siya sa buhanginan. Yung hindi ko alam kung paano ko siya matutulungan, paano ko siya i-comfort. Kasi that time, sobrang fresh pa talaga nung nangyari sa kanya. Pero, ang alam ko lang nung time na yun is bigyan siya ng advice na normal lang yan na masaktan. Sige, iiyak mo lang yan. Pero bukas, magiging okay ka na. Tapos, after a few weeks, hindi siya nagpakita sa best friend ko. And then, after a month, nagiging okay naman. Nakamove on na siya. Karamihan sa mga broken-hearted kasi ay feeling nila ay parang gumuho ang mundo nila. Feeling nila ay parang wala nang bukas, parang namatayan na rin. Wala sa sarili. Kasi nga, sabi nga nila, pag ikaw ay broken-hearted, para ka na rin namatayan, di ba? Pag mag-isa ka lang, bigla siyang babalik sa iyong isipan. Yung tipong, pag makikinig ka ng kanta, kahit hindi related sa sitwasyon mo, ibigla ka na lang mapaluha. Lahat ng bagay na i-connect sa iyong sitwasyon, yung parang tanga. Literal, parang tanga. Isa pang katotohanan, na ang breakup ay tulad ng isang sugat. Makirot, pero sa paglipas ng panahon, maghihilom din. Alam ko to. Yung palabas dati na Jumong, yung may nasa ilog silang dalawa ni Jumong at saka yung si Yulia, sabi na, kasi nga hindi sila pwede sa isa't isa, diba, dami ng hadlang. So sabi niya kay Jumong, papawiin ng panahon ang sugat ng ating nakaraan. Kaya wag na nating aksayahan ng luha ang ating kahangalan. Ang drama! Pag in love ka pa naman, nagiging OA ka, aminin na natin, 4 na stages pag ikaw ay broken-hearted. Sa umpisa, yun yung tinatawag na in denial. Yung sabihin mo sa sarili mo, ay, hindi ito totoo. Bukas magbabago din ang isip niya. Tapos, after a few days, parang saka matauhan ka na hindi na nga nagbago ang isip niya, totoo na pala yun, iiwan niya na ako, ang sakit-sakit, yun iyak-iyak ka na, hanggang sa yung in denial mo, mauwi sa yung galit ka na, 'di ba? Galit ka na kasi nga, yun nga, nagkatotoo na. Totohanan na pala yung ginawa niya na pag-iwan sa iyo, yung nagiging broken-hearted ka na. Tapos bigla mo na lang mapaisip, ano bang nagawa kong mali? Wala naman akong tapos ganun ba siya kababaw para gawin niya sa akin, walang explanation. Kung talagang mahal niya ako, bakit niya ako iiwan? Kasi sabi nga nila, 'di ba, naniniwala naman ang karamihan na kung talagang mahal mo siya, ipaglaban mo. Pero bakit hindi niya to nagawa sa akin? So magagalit ka ngayon. Walang justice. Di ba? Drama ang OA. Wala tayong magawa pag in love, nagiging OA. So yung pangatlo naman na stage is depression. Yung tinatawag na
depressed na depressed ka, parang wala ka ng gana sa buhay, yung tipong lugmok ka na, wala ka ng pakialam, ayaw mo nang kumain, nagmumukmuk ka na lang sa kwarto, ayaw mo nang may kasama, daming ganyan. Tapos, bigla mo na lang maisip na wala na nga yata talaga magmamahal sa akin ng totoo. Kasi lagi na lang ako nasasaktan. Drama. Tapos yung pang-apat, pagkatapos ng depression, yung nagawa mo na sumama sa iyong mga kaibigan, unti ka na nakaka-survive, natatauhan ka na. Yung pang-apat naman is acceptance. Yun yung tinatawag na tanggap mo na. Pero matagal yun. Yung iba umaabot ng buwan. Siguro kung hindi mo ganun kamahal, is linggo lang. Tapos, yung iba, pag sobrang mahal talaga, lalo na kung maganda yung samahan ninyo, tapos biglang na ganun nangyari sa inyo ng hiwalayan, lalo na kung walang paalam, bigla na lang nawala. Umaabot ng taon bago makamove on. Masakit man, pero masasabi mo na, kaya ko to. O, diba? Tapang. Isipin mo na, ituloy lang ang buhay. Lahat ng sugat ay naghihilom din sa paglipas ng panahon. Kasi ang paglipas ng panahon ay bahagi lang ng solusyon, 'di ba? Hindi naman talaga 'yun yung solusyon ang panahon, kundi bahagi lang ito. Parang sugat lang 'yan. Nangangati ka na ulit. Kaya mo na ulit magmahal. Magaling na ang sugat. Kailangan mo ring alagaan ang iyong sarili pa or ingatan para hindi ma-infection. Parang sugat nga siya. So kailangan mo ring kumilos, hindi yung sabi nila, palipasin lang daw ang panahon, magiging okay din ako. Sabi ko nga kanina, bahagi lang ang panahon sa isang solusyon. Hindi yung mag-antay ka lang ng panahon. Makakatulong ang paglipas ng panahon, pero kailangan mo rin kumilos, diba? Ano ba ang kailangan kong gawin? Diba, sa umpisa, di mo maiwasan, umiiyak ka. Sige, umiyak ka lang. Normal lang, hindi masama ang umiyak. Kasi nga, Bible na mismo ang nagsabi na may panahon ng pagtatangis at panahon ng paghahaguloy. Ika nga nila, di ba? Sabi nila pag umiyak ka daw, duwag ka or mahina ka, which is hindi totoo yan. Kabaliktaran. Ang pag-iyak ay paraan para mailabas yung galit mo, yung sama ng loob mo. Pagkatapos mo umiyak, believe me, gagaan ang iyong pakiramdam. Huwag kang matakot, huwag kang mahiyang umiyak dahil lahat tayo marunong umiyak. Kaya nga may mata. At least nalinisan yung mata mo pag umiyak ka. Kailangan mong umiyak kasi part yan ng, aside from time, a time can heal our wounds from the past. Ang pag-iyak ay paraan din, solusyon para makamove on. Kailangan mo rin kumilos, tulungan ang iyong sarili na makamove on. Tapos, mag-exercise ka, tapos huwag pabayaan ng pagkain. Tapos, huwag naman yung stress eating, yung kain ng kain, alagaan nga, di ba? Hindi yung lugmok sa pagkain, kakain na lang ng kain. Tapos, para makabawi sa depression, dulot ng pagbe-break ninyo ng jowa mo. Yee! Mahal-mahal. Ang pagsasanay sa katawan ay kapaki-pakinabang. Pangatlong paraan, or dapat mong gawin para matulungan ang iyong sarili para maka-move on. Maging abala or keep yourself busy. Huwag lang puro higa, tulog, lugmok, iyak. Tulungan mo ang iyong sarili para makalimot. Huwag mo pabayaan ang sarili mo. Imbes na iniwan ka, magpaganda ka, magpagwapo ka. Magiging successful sa buhay. Ayun, pagkatapos nun, harapin ang bagong bukas. Naka-move on ka na, di ba? Paghanda ka na, nakalipas na ang panahon, mahabang panahon na nakalipas, ready ka ng balikan, alalahanin ang nakaraan. Ano ang purpose? Hindi alalahanin para balikan siya, kundi, ika nga nila, hindi ka matututo kung hindi ka madadapa or nagkakamali. Kung ready ka ng balikan or alalahanin ang bukas, balikan mo sa iyong alaala lang, hindi yung tao. Tapos isipin mo, ano kaya ang natutunan ko sa aking nakaraan? Para sa ganun, pag pumasok ako ulit sa bagay na yan, ay hindi na ako muling masaktan pa. At kung mangyari man ulit na masaktan man ako or hiwalayan man ako, strong na ako ngayon. Matibay na ako ngayon. Hindi na ako ang iyak. Ako na ang magpapaiyak. Joke lang. Hanggat may buhay, may pag-asa. Hindi ka matututo kung hindi ka magkakamali. Hindi ka masasaktan kung hindi ka nagmahal. Nasaktan ka, umiyak ka, ibig sabihin nagmahal ka. Walang mali, ibig sabihin normal ka. Yan lang.
Huwag mong kalimutan kung ano man ang iyong natutunan sa ngayon.